Hello guys, so pag-usapan natin kung sino ang susunod na maging Senate President sa 20th Congress na magsisimula sa July. So, unahin natin yung mababang kapulungan, yung Kongreso. So, sa pagka-House Speaker ay mukhang sigurado na itong si Speaker Martin Romualdez kasi meron ng 204 na mambabatas ang gusto pa rin nila maging speaker uli si Martin Romualdez. So mukhang uh, sa speaker ay si Martin pa rin ang kanilang gusto ng mga mambabatas na maging speaker dyan sa Kongreso. So ang malaking tanong dyan ay sino-sino ba yung magiging majority leader at minority leader. So sa majority leader, ang matunog na pangalan dyan ay itong si Toby Chanko. So si Toby Chanko ay gusto din maging House Speaker, si Chanko. Ang isa pa si Albi Benitez. Baka gusto rin itong maging majority leader. At isa pa itong si Sandro Marcos. So merong tatlong pangalan at hindi ko pa alam kung sino pa yung iba pa na gusto pa maging majority leader. So tatlo yung nakikita ko na pwede maging majority leader. Sa pagka-minority leader naman ay mukhang itong si Pulong Duterte ang magiging minority leader. Pwede siya maging minority leader kasi sa grupo ni Duterte diyan sa Kongreso, so meron na siyang kung si Pulong ang magiging minority leader ay meron siyang may tatlo siyang representative from Davao, tapos meron siyang party list. So makakasama diyan posible si Ungab, yung anak niyang si Omar, nanalo kasi siya eh. Tapos meron pang mga party list na kaalyansa nila like PPP, kung hindi ma-disqualify yung Duterte Youth at saka BH. So yan yung magiging kakampi. So gagawa sila ng sarili nilang pro Duterte block dyan sa Congress, pro Duterte caucus dyan sa Kongreso. So yan, posible makuha nila yung minority block ng Kongreso. So yan yung mga posibleng mga uh, developments about sa mga leadership, sa liderato dyan sa Kongreso. So sa majority block, itong si mukhang gusto pa rin ng Kongreso itong si Speaker Romualdez. So dyan sa majority block ay kasama dito yung mga partido na kasama dyan, yung Lakas CMD. Of course, yan yung pinakamaraming nanalo nung kakatapos lang ng eleksyon. Yung Lakas CMD, kasunod itong Partido Federal, National Unity Party, at Nationalist People's Coalition. Yung Nationalista Party, hindi pa ako sigurado kung sasama yan sa majority. Pero merong mga member din ng Nationalista na pro-Marcos. So, yan, malalaman natin yan sa July kung sino-sino ba ang upo na House Speaker, Majority Leader, at sino ang sasama sa minority. So, yan guys. So, punta naman tayo sa Senado kung saan merong tatlo na pangalan na posible maging susunod na Senate President. So, yung una dyan ay si Tito Soto, nagbabalik senador at naging Senate President na rin itong si Tito Soto. Tapos itong si Marcoleta na bagong newbie senator, at saka itong si kasulukuyang Senate President na si Chase Escudero. So unahin natin itong si Marcoleta kung saan pinoplot nila ng grupo ng Duterte na gusto maging House Speaker. So yung grupo ni Marcoleta, yung mga Duterte dyan sa Senado, so sila Bongo, si Bato, si Robin, tapos kakampi nila si Aimee, tapos yung dalawang bilyar. So yan yung
grupo ni Marcoleta, no, yung tinatawag na Duterte Block diyan sa Senado. Tapos itong si Cheese Escudero, kasalukuyang Senate President. So tingin ko itong si Cheese mukhang dehado, no, vulnerable sa pagiging next Senate President kasi merong mga senador diyan, lalo na yung mga kakampi ni Subiri. 'Di ba si Subiri na sinibak diyan bilang Senate President. So yung mga kakampi ni Subiri tulad ni JB Ejercito, si sino pa, Wing Gatchalian, Loren Legarda, Joel Villanueva. So grupo 'yan nila Subiri, tinatawag na seatmates diyan sa Senado, seatmates. Kasi wala na diyan si Angara, wala na diyan si Nancy Binay. So parang 4 o 5 sila diyan seatmates. So sigurado yan pupunta yan kay Tito Sen. Gusto nila bumalik si Tito Sen sa pagka Senate President. At ito naman si Tito Soto na ang sabi nila ay meron ng 13 na pangalan. Sabi ni Senator Lacson na 13 na senador na gustong maging Senate President itong si Tito Soto. Kaya vulnerable itong si Cheese Escudero. So para sa akin, sino ba yung magiging Senate President sa Senado? So para sa akin dapat yung Senate President ay independent, no? Independent. So pasok diyan yung dalawang yan, si Cheese at si Tito Soto. So dapat sana abogado, no? Abogado yung magsi-Senate President diyan kasi lalo na yung mga usapang legal gaya ng impeachment at iba pa, dapat diyan yung ang magiging susunod na Senate President dapat talagang may mga siya diyan, no? Eksperto siya diyan. So yan yung reaction sa loobin ko, no? Tungkol sa magiging next Senate President. So better fit itong si Soto at saka si Escudero na maging Senate President kasi mga independent sila, no? At saka wala silang pinapanigan, no? At open sila kahit sino ka pang kulay. So yan yung reaction ko dito. Tapos senaryo, so kung si Tito Sen na magiging Senate President, so scenario number 1, si Tito Soto magiging Senate President, posible itong si Cheese Escudero magiging minority leader dyan sa Senado. So baka makakasama niyo dyan ni Cheese itong si Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros. So meron na siyang 4 o 5 kakampi dyan sa minority. Baka baka yung isa dyan si Alan Cayetano. So sasama dyan. So meron na siyang 5 nakakampi dyan sa minority. So 19 majority, 5 minority. So yan yung scenario number 1. Tapos sa scenario number 1, makakasama ni Tito Sen yung mga Duterte senators. So pwede silang sumama dyan sa grupo ni Tito Soto. So yan yung scenario number 1. Scenario number 2, so si Tito Sen maging Senate President at itong Duterte senators ay pwede sa minority. So kasi meron na siyang Bato, Bongo, Barcoleta, tapos Robin Padilla, tapos 2 Villar. Yung mga Cayetano naman, magkakapatid, ay sigurado yan, may majority yan. So meron ng ilan sila? 6, meron 18-6. So 18 majority, 6 minority. So yan yung scenario number 2. At last yung scenario number 3. So yung scenario number 3, kung si Cheese Escudero ay gusto pa rin maging Senate President kasi itong presidente baka gusto si Cheese Escudero na magiging Senate President uli. So dapat si Tito Soto ay mag-back out, no? Mag-ubaya muna, no? Magpaubaya muna or maghatian sila ng kasi 3 taon na lang no ba? Tig 1.5 years sila. So mahirap 'yun, yung ganyan, no? Yung ganyan. So kung gustong maging Senate President si Chase, dapat magpaubaya si Tito Soto. So yan yung
scenario number 3. So, yan guys. At abangan natin sila no sa susunod na 20th Congress na magsisimula sa July. So, malalaman natin sino magiging Senate President at yung mga bagong magiging liderato dyan sa Senado. So, malalaman natin yan before siguro sona ng Presidente.